Sa dulong bahagi ng isang liblib na baryo na napapaligiran ng tuyong bukirin at kupas na kabundukan, naninirahan ng isang magsasakang ang pangalan ay Mateo. Payat ang kanyang pangangatawan, sunog sa araw ang balat, at ang kanyang mga palad ay makakapal sa kalyo, mga bakas ng maraming taon ng pakikibaka sa lupang tila matagal nang tumalikod sa kanya. Ang lupaing minana niya sa kanyang ama ay dati raw masagana. Noon, sabi ng matatanda, umaapaw ang ani ng palay, mais at gulay. Ngunit sa mga nagdaang taon, tila isinumpa ang bukirin. Bihira ang ulan at kapag dumating man, bigla itong humahagupit na parang galit na bagyo na sinisira ang anumang sumibol. Mag-isa na lamang si Mateo sa kanyang kubo. Pumanaw ang kanyang asawa 2 tag-init na ang nakalipas dahil sa matinding lagnat na walang gamot. Ang kaisa-isa nilang anak ay napilitang makipagsapalaran sa malayong bayan upang maghanap ng trabaho. Mula noon, katahimikan at gutom ang naging mga kasama ng magsasaka. Tuwing umaga, nagigising si Mateo sa tunog ng hungkag na sikmura. Wala na halos laman ang kanyang banga ng bigas. Ang dating 3 beses na pagkain sa isang araw ay naging 1 beses na lamang. At kung minsan, wala pa. Gayunman, hindi niya maiwan ang kanyang bukirin. Hanggat may lupa, may pag-asa, iyon ang palaging sinasabi ng kanyang ama noon. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng bundok, naglakad si Mateo papunta sa pinakadulong bahagi ng kanyang lupain. Isang lugar na matagal na niyang hindi pinupuntahan. Doon kasi nakatayo ang isang matandang puno ng mangga. Ayon sa kwento ng kanyang ama, ang punong iyon ay mas matanda pa raw kaysa sa baryo. Hindi ito namamatay kahit gaano katindi ang tag-init. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi na ito namunga. Lumapit si Mateo, pagod ang hakbang at naupo sa ilalim ng punong mangga. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sikmurang kumakalam. Kung mamumunga ka lang sana kahit isa, bulong niya, kahit isang mangga lang, mabubuhay ako ngayong araw. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng malalayong ibon at pagaspas ng tuyong dahon ang maririnig. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga panahong may pagkain pa sila. Ang amoy ng bagong lutong kanin, ang halakhakan ng kanyang asawa, at ang masayang boses ng kanyang anak habang tumatakbo sa bukirin. Napaluha siya. Hindi niya napansin kung gaano katagal siyang nakaupo roon hanggang sa may narinig siyang mahinang kaluskos sa itaas. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa pagitan ng mga dahon na tinatamaan ng sinag ng umagang araw, may kung anong kumikislap. Ang laki ang kanyang mga mata. Isang mangga. Ngunit hindi ito karaniwang mangga. Ang balat nito ay kumikislap na tila yari sa ginto. Ang liwanag nito ay hindi nakasisilaw, kundi banayad, parang init ng araw sa umaga. Napahawak si Mateo sa puno. Namumunga? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang mga tuhod sa gutom at gulat. Inabot niya ang sanga at marahang hinila pababa. Ang gintong mangga ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwang bunga. Nang mahawakan niya ito, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang palad. Hindi masakit, kundi parang may buhay. Napaatras siya. Sa sandaling iyon, umihip ang malamig na hangin kahit tirik na ang araw. At mula sa likod ng puno, may narinig siyang paang humahakbang sa tuyong damo. Hindi siya nag-iisa. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Sa likod ng matandang puno ng mangga ay may isang matandang lalaki na nakatayo.
Maputi ang kanyang buhok, mahaba ang balbas, at ang kanyang suot ay kupas na damit na tila kasing tanda rin ng punong kanilang kinatatayuan. May hawak siyang baston na yari sa kahoy na may ukit na hindi pamilyar kay Mateo. Hindi niya napansing may ibang tao sa paligid kanina. "Magandang umaga, Mateo," wika ng matanda sa mahinang tinig. Napatigil ang magsasaka. Kilala niyo po ako?" Nanginginig na tanong niya. Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiti nito ay hindi nakakatakot. Sa halip, tila may dalang kakaibang kapayapaan. "Matagal na kitang kilala," sagot nito. "Mas matagal pa kaysa sa inaakala mo." Napaatras si Mateo ng isang hakbang. Mahigpit niyang hawak ang gintong mangga sa kanyang palad. Sa inyo po ba ang punong ito?" Umiling ang matanda. "Hindi pag-aari ng kahit sino ang punong iyan," sabi niya. "Pinipili lamang nito kung sino ang bibigyan." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Bigyan, ibig niyo pong sabihin, para sa akin ito?" Tumingin ang matanda sa kanyang kamay kung saan nakahawak ang gintong mangga. "Hindi lahat ay nakakakita ng bungang iyan," anya. "At lalong hindi lahat ay maaaring makahawak." Naramdaman ni Mateo ang biglang pagbigat ng hawak niya. Para bang ang simpleng bunga ay may kasamang responsibilidad na hindi niya maintindihan. "Bakit po ako?" bulong niya. "Wala na nga po akong maipakain sa sarili ko." Tahimik na lumapit ang matanda hanggang sa halos isang dangkal na lamang ang pagitan nila. Hindi nakakatakot ang kanyang presensya, ngunit may bigat ang bawat hakbang nito. "Dahil ikaw ang hindi pa sumusuko," sabi ng matanda. "Kahit gutom, kahit nag-iisa, bumabalik ka pa rin sa lupang minahal ng iyong ama." Napayuko si Mateo. Kumirot ang kanyang dibdib. "Wala naman po akong ibang mapupuntahan," mahina niyang sagot. "Marami," wika ng matanda. "Maaari kang umalis, maaari kang magnakaw, maaari kang manghingi habang buhay." Napapikit si Mateo. Totoo ang mga sinabi. Ilang gabi na rin niyang naisip na maglakad papunta sa bayan at mamalimos. Ngunit tuwing naaalala niya ang bukirin, parang may pumipigil sa kanya. "Hindi ko po kaya," sabi niya. "Ito na lang ang naiwan sa akin." Matagal na tumahimik ang matanda. Tanging pagaspas ng dahon at huni ng malalayong uwak ang maririnig. Pagkaraan, marahang nagsalita ang matanda. "Ang gintong mangga ay hindi simpleng pagkain." Napatingin si Mateo. "Kung kakainin mo yan dahil sa kasakiman, mawawala ang biyaya. Kung ipagbibili mo dahil sa pagnanasa, magiging abo ang makukuha mo." Napalunok ang magsasaka. Pero gutom na po ako." Tumango ang matanda. "Alam ko." Dahan-dahan niyang itinuro ang bunga. "May 3 paraan lamang para gamitin niyan." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Ano po iyon?" "Una," sabi ng matanda, "maaari mo itong kainin upang mapawi ang gutom. Ngunit 1 araw lamang ang kapalit. Pangalawa, maaari mo itong itanim, ngunit kailangan mong maghintay. Pangatlo, maaari mo itong ibigay sa iba at hindi mo alam kung ano ang babalik." Natahimik si Mateo. Mas lalong kumalam ang kanyang sikmura. 1 araw na walang gutom, 1 pag-asang hindi tiyak, o 1 sakripisyong walang kasiguraduhan. Tumingin siya sa gintong mangga. Parang mas kumikislap ito ngayon. Tila may sariling tibok. "Bakit po ako ang pinapili?" tanong niya.
Sumagot ang matanda ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang tunay na yaman ay sinusukat kapag ang tao ay gutom. Biglang umihip ang hangin. Napapikit si Mateo. Pagmulat niya, wala na ang matanda. Tanging ang matandang punong mangga at ang gintong bunga sa kanyang palad ang natira. At kasabay ng muling pagkalabog ng kanyang sikmura, napagtanto niya. Kailangan niyang magpasya bago lumubog ang araw. Matagal na nakatayo si Mateo sa ilalim ng matandang punong mangga. Hawak pa rin niya ang gintong bunga na tila unti-unting umiinit sa kanyang palad, parang may banayad na pintig na kasabay ng tibok ng kanyang puso. Sa bawat sandali, mas lalong kumakalam ang kanyang sikmura. Isang araw na walang gutom. Paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda. Isang araw lamang. Napapikit si Mateo at napahawak sa kanyang tiyan. Ilang araw na rin siyang halos walang laman ng sikmura. Tubig at kaunting dahon ng kamote lamang ang kanyang naipapasok sa katawan. Kung kakainin ko ito, bulong niya, mabubuhay ako ngayon. Ngunit kasunod agad noon ang isa pang tanong. At bukas? Unti-unti siyang naglakad pabalik sa kanyang kubo. Mabagal ang bawat hakbang. Tila mas mabigat pa ang paa niya kaysa sa gintong mangga sa kanyang kamay. Ang kubo niya ay halos gumuho na. Ang bubong na pawid ay may mga butas at ang sahig na kawayan ay kumakalansing sa bawat apak. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan. Dati, sa sulok na iyon, nakaupo ang kanyang asawa habang nagluluto. Sa may pintuan naman, madalas naghihintay ang kanyang anak na may hawak na bayong ng bagong aning gulay. Ngayon, alikabok at hungkag na banga ng bigas ang tanging naroon. Umupo si Mateo sa mababang bangko. Ipinatong niya ang gintong mangga sa mesa na yari sa lumang tabla. Sa liwanag na pumapasok sa siwang ng dingding, lalong kumikislap ang bunga. Para itong kayamanang hindi dapat mapunta sa isang tulad niya. Napahawak siya sa ulo. Kung ibebenta niya ito, baka makabili siya ng maraming bigas. Ngunit naalala niya ang babala. Magiging abo ang makukuha mo. Napatingin siya sa bintana. Sa malayo, tanaw ang baryo. Mga kubong magkakadikit. Usok ng kahoy na panggatong. At ilang batang payat na naglalaro sa alikabok. Hindi lang siya ang gutom. Napapikit siya. Pumasok sa isip niya ang mukha ng kanyang anak, ang huling araw na umalis ito. Babalik ako, tay, sabi noon, pag may ipon na ako. Ngunit 2 tag-init na ang lumipas. Wala pa ring balita. Napahigpit ang kanyang kamao. Kung itatanim ko ito, mahina niyang sabi, gaano katagal bago mamunga? Walang sumagot. Tanging tunog ng hangin na pumapasok sa siwang ng dingding. Muling kumalam ang kanyang sikmura. Mas malakas ngayon, parang paalala na ang katawan niya ay may hangganan. Tumayo si Mateo. Kinuha niya ang gintong mangga. Dinala niya ito sa palad at tinitigan ng matagal. Ang balat nito ay makinis, walang bahid, at may liwanag na parang buhay. Dahan-dahan niya itong inilapit sa kanyang ilong. May kakaibang bango. Hindi lamang tamis, kundi parang halimuyak ng sariwang palay at bagong patak na ulan sa tuyong lupa. Biglang nanghina ang kanyang tuhod. Halos mapaupo siya sa sahig. Hindi ko na kaya, bulong niya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang katok sa pinto. Isang beses. Mahina. Parang walang lakas ang kumakatok. Napalingon si Mateo. Muling kumatok.
mas mahina pa. Lumapit siya sa pinto at dahan-dahang binuksan. Sa labas, nakatayo ang isang batang babae. Payat, marumi ang damit at namumutla ang labi. Hawak nito ang tiyan. "Po," mahina nitong sabi, halos pabulong. "May pagkain po ba kayo?" Parang tumigil ang mundo ni Mateo. Napatingin siya sa kanyang kamay. Ang gintong mangga ay kumikislap sa pagitan nila ng bata. Mas lalong kumalam ang kanyang sikmura. Ngunit mas malakas ang tunog ng gutom na narinig niya. Hindi mula sa sarili niya, kundi mula sa batang nakatayo sa kanyang harapan. Nakatayo si Mateo sa bungad ng kanyang kubo, hawak ang gintong mangga, habang ang batang babae ay nakayuko at halos hindi makatingin sa kanya. Payat na payat ang bata. Halos dumikit sa balat ang kanyang pisngi at ang mga mata ay tila matagal ng walang tulog. Marumi ang laylayan ng kanyang damit at ang paa ay walang tsinelas, nababalutan ng alikabok ng daan. Pasensya na po," mahina niyang sabi. 3 araw na po kaming halos walang kain." Parang may humigpit sa dibdib ni Mateo. "Nasaan ang mga magulang mo?" tanong niya. Pilit pinatatatag ang boses. "Nasa bukid po si tatay, pero wala rin pong ani. Si nanay naman po may sakit." Napayuko ang bata. Humawak siya sa tiyan na tila ba sinusubukang patahimikin ng matinding gutom. Muling kumalam ang sikmura ni Mateo. Malakas. Masakit. Napapikit siya sandali. Isang araw na walang gutom. Muli niyang naalala ang sinabi ng matanda. Kung kakainin mo ito, isang araw lamang ang kapalit. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ang bata ay nakatingin ngayon sa mangga, hindi sa kanya. Sa bunga, sa gintong liwanag nito. Hindi kasakiman ang nasa mga mata ng bata, kundi pag-asa. "Kuya," mahina nitong tanong, "mangga po ba yan?" Napalunok si Mateo. "Oo," sagot niya. "Pwede po, kahit maliit lang." Parang may tumusok sa kanyang puso. Muli niyang tiningnan ang mangga. Kung kakainin niya ito, mawawala ang gutom niya kahit isang araw. Kung ibibigay niya, hindi niya alam ang kapalit. Tahimik ang paligid. Wala ni hangin. Tanging mabigat na paghinga nilang dalawa ang maririnig. Napatingin si Mateo sa loob ng kubo, sa walang laman na banga ng bigas, sa tuyong kawali, sa mesa na matagal nang walang mainit na pagkain. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa bata. Nanginginig ang mga kamay nito. "Anong pangalan mo?" tanong niya. "Lira po." Tumango si Mateo. "May kapatid ka pa?" "Opo, 2 po. Mas bata pa." Napapikit si Mateo. Parang narinig niya ang boses ng kanyang anak nung maliit pa ito, humihingi ng dagdag na kanin. Biglang bumigat ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Unti-unti niyang inilapit ang gintong mangga sa pagitan nila. Kumikislap ang bunga sa liwanag ng hapon. "Lira," mahina niyang sabi, "kung ibibigay ko ito sa iyo, paghahatian niyo ba?" Mabilis tumango ang bata, halos maluha. "Opo, kahit maliit lang po, paghahatian namin." Hindi na nakapagsalita si Mateo. Ang gutom sa kanyang sikmura ay tila sumisigaw. Ngunit ang gutom sa harapan niya, mas tahimik, mas masakit. Dahan-dahan niyang inilagay ang gintong mangga sa mga kamay ng bata. Sa sandaling nahawakan ito ni Lira, tila mas luminaw ang kislap ng bunga. Parang sumiklab ang liwanag nito sandali.
Nanlaki ang mga mata ng bata. Para po sa amin? Nanginginig nitong tanong. Tumango si Mateo. Dalhin mo sa nanay at tatay mo, sabi niya. Hatiin niyo. Biglang pumatak ang luha sa pisngi ng bata. Salamat po. Salamat po. Mahigpit nitong niyakap ang mangga na parang kayamanang hindi dapat mabitawan. Pagkatapos dahan-dahan nitong tumakbo palayo sa daan ng baryo. Naiwan si Mateo sa pintuan ng kanyang kubo. Wala nang laman ang kanyang kamay. At kasabay noon, mas malakas na kumalam ang kanyang sikmura kaysa kanina. Napahawak siya sa tiyan. Napaupo sa bangko. Isang araw na sana, bulong niya. Tahimik ang paligid. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos, isang malamig na hangin ang pumasok sa loob ng kubo. Kasabay nito, may kumaluskos sa labas. Parang may mabibigat na yabag na papalapit. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Lumapit sa pintuan at sa dulo ng landas. May nakita siyang mga aninong paparating mula sa direksyon kung saan tumakbo ang bata. Nakatayo si Mateo sa bungad ng kanyang kubo, nakatitig sa dulo ng makitid na landas. Ang liwanag ng hapon ay unti-unti nang kumukupas at ang hangin ay may dalang lamig na hindi karaniwan sa oras na iyon. Ang mga anino ay dahan-dahang lumilinaw. 3 tao ang paparating. Isang lalaking payat na may bitbit na sako sa balikat, isang babaeng inalalayan ang kanyang tagiliran, at ang batang si Lira na mahigpit pa ring yakap ang gintong mangga. Huminto si Mateo. Hindi siya gumalaw. Habang papalapit ang 3, napansin niya ang kalagayan ng mga ito. Ang lalaki ay halos butot balat. Ang babae ay maputla at halatang may sakit, at ang bata ay hinihingal sa pagtakbo. Pagdating nila sa harap ng kubo, agad yumuko ang lalaki. Magandang hapon po, sabi nito. Paos ang tinig. Ako po si Ruben, tatay ni Lira. Tumango si Mateo. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang babae naman ay bahagyang yumuko kahit halatang nahihirapan. Salamat po, mahina nitong sabi. Ibinaba ni Lira ang mangga at inabot sa kanyang mga magulang. Siya po ang nagbigay, sabi ng bata. Nakatingin kay Mateo. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig mula sa damuhan. Tinitigan ni Ruben ang gintong mangga. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ito karaniwang bunga, bulong niya. Hindi ko rin po alam, sagot ni Mateo. Basta namunga na lang ang matandang puno. Napatingin ang lalaki sa direksyon ng bukirin, sa lugar kung saan nakatayo ang punong mangga. Parang may pagkilala sa kanyang mga mata. Matagal na naming naririnig ang kwento tungkol dyan, sabi niya. Pero akala namin alamat lang. Maingat niyang hinawakan ng bunga. Sa sandaling iyon, tila uminit ang paligid. Napatingin ang lahat. Ang gintong mangga ay bahagyang kumislap, mas maliwanag kaysa dati. Napaatras ang babae. Ano po yan? Mahina niyang tanong. Walang nakasagot. Dahan-dahang sinabi ni Ruben, hatiin natin. Pumasok sila sa loob ng kubo ni Mateo. Inilapag ng lalaki ang mangga sa lumang mesa. Kumuha si Mateo ng maliit na kutsilyo, mapurol na, ngunit sapat upang hiwain ang bunga. Nang idikit niya ang talim sa balat ng mangga, may marahang tunog, parang pumutok na patak ng ulan sa tuyong lupa. Paghiwa niya, kumalat ang kakaibang bango sa buong kubo. Hindi ito pangkaraniwang tamis.
Amoy ito ng bagong lutong kanin. Amoy ng sariwang ani. Amoy ng sabaw na matagal nang hindi nalalasahan ni Mateo. Napapikit siya. Halos manghina ang kanyang tuhod. Pagbukas ng mangga, hindi dilaw ang laman. Ito ay kulay ginto. Maliwanag, ngunit malambot sa mata. Parang may liwanag na nagmumula sa loob. Tahimik na nagkatinginan ng apat. Maingat na hinati ni Ruben ang mangga sa 4 na piraso. Inabot niya ang unang hiwa sa kanyang asawa. Sumunod kay Lyra. Pagkatapos ay inabot kay Mateo. Hatiin po natin, sabi ng lalaki. Hindi namin ito kayang kainin ng kami lang. Napatingin si Mateo sa hiwa ng mangga sa kanyang palad. Umaangat ang singaw nito na parang mainit na pagkain. Muling kumalam ang kanyang sikmura. Ngayon ay halos masakit na. Dahan-dahan nilang isinubo ang unang kagat. Sa sandaling tumama ang mangga sa dila ni Mateo. Parang may init na kumalat sa buong katawan niya. Hindi lamang nawala ang gutom. Parang may lakas na bumalik sa kanyang mga braso. Huminga siya ng malalim. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang napaluha ang babae. Ang tagal ko nang hindi nakakaramdam ng ganito, bulong nito. Si Lyra naman ay napangiti. Unang beses mula nang dumating siya. Si Ruben ay napapikit, tila pinipigil ang luha. Tahimik silang kumain. Walang nagsalita. Pagkatapos ng huling subo, nawala ang liwanag ng mangga. Ang natira sa mesa ay karaniwang balat na lamang, maputla, walang kislap. Ngunit sa loob ng kubo, may kakaibang pakiramdam. Ang hangin ay parang mas magaan. Ang katawan ni Mateo ay hindi na nanginginig sa gutom. At sa labas, biglang umihip ang hangin mula sa bukirin. Kasabay nito, may malalim na ugong na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napatingin si Mateo sa pinto. May kakaibang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Parang may nangyari. Sa matandang punong mangga, biglang tumayo si Mateo. Ang malalim na ugong mula sa bukirin ay hindi karaniwang tunog. Parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Mabagal, mabigat, at may dalang kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Nagkatinginan sila ni Ruben. Galing yan sa punong mangga, mahina nitong sabi. Hindi na nagdalawang isip si Mateo. Lumabas siya ng kubo at mabilis na naglakad patungo sa dulong bahagi ng kanyang lupain. Sumunod sina Ruben at Lyra habang ang ina ng bata ay naiwan muna sa loob. Habang papalapit sila, mas lumalakas ang ugong. Ang hangin ay umiikot sa paligid ng matandang puno, pinapagaspas ang mga tuyong dahon kahit wala namang bagyo. Huminto si Mateo ilang hakbang mula sa puno. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lupa sa paligid ng punong mangga ay bahagyang umangat, parang humihinga. Ang mga ugat na dati ay nakabaon ng malalim ay tila gumagalaw, dahan-dahang sumisiksik pabalik sa lupa. Hindi ito normal, bulong ni Ruben. Sa sandaling iyon, may mahinang liwanag na lumitaw sa katawan ng puno. Hindi kasing liwanag ng gintong mangga kanina, ngunit sapat upang mapansin sa papalubog na araw. Unti-unting kumalat ang liwanag pababa, mula sa mga sanga, papunta sa katawan, hanggang sa mga ugat. Napaatras si Lyra at kumapit sa ama. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito, narinig muli ni Mateo ang tinig na dati niyang narinig sa likod ng puno. Natapos na ang unang biyaya. Napalingon siya. Nakatayo muli ang matandang lalaki. Hindi siya lumapit,
Nakatayo lamang ito sa kabilang panig ng puno, tila bahagi ng dilim at liwanag ng sabay. Kayo po ulit, sabi ni Mateo. Tumango ang matanda. Tapos na ang unang pagsubok. Napakunot ang noo ni Mateo. Pagsubok? Tinanong ka kung ano ang gagawin mo kapag gutom ka, sabi ng matanda. At pinili mong pakainin ng mas gutom kaysa sa iyo. Natahimik si Mateo. Hindi niya alam kung papuri ba iyon o paalala. Ang bunga ay naubos na, dagdag ng matanda. Ngunit ang puno ay nagising. Kasabay ng mga salitang iyon, mas luminaw ang liwanag ng punong mangga. May marahang tunog, parang pagpatak ng ulan sa dahon. At sa harap ng kanilang mga mata, may maliliit na usbong na lumitaw sa mga sanga. Ngayon lang ulit ito nangyari, bulong ni Ruben. Napatingin si Mateo sa matanda. Ano po ang mangyayari? Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang baston at itinuro ang lupa. Ang biyaya ay hindi agad ibinibigay sa nag-iisa, sabi niya. Ito ay lumalago kapag pinaghahatian. Unti-unting nawala ang liwanag sa paligid ng puno, ngunit nanatili ang mga bagong usbong. May darating pang mga araw na susubok sa iyo, dagdag ng matanda. Mas mabigat kaysa sa gutom. Napalunok si Mateo. Anong klaseng pagsubok? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa baryo, sa direksyon ng mga kubong nakahanay sa malayo. Kapag nalaman ng iba ang tungkol sa gintong bunga, marahan niyang sabi, hindi lahat ay lalapit ng may malinis na hangarin. Biglang lumamig ang hangin, parang may aninong dumaan sa gilid ng bukirin. Napatingin si Ruben sa dilim. Ano yon? Walang sumagot. Paglingon muli ni Mateo sa matanda, wala na ito. Tanging ang matandang punong mangga ang nakatayo. May mga bagong usbong na kumikislap sa dapit hapon. Tahimik ang paligid. Ngunit sa malayo, mula sa direksyon ng baryo, may narinig silang mahinang sigawan. Parang may nagtatalo. At kasabay nito, may isang boses na malakas na umalingaw-ngaw sa hangin. May nakakita raw ng gintong mangga. Napatigil si Mateo. Ang sigaw mula sa baryo ay malinaw na umalingaw-ngaw sa hangin. Kahit malayo, ramdam ang kaguluhan. Mga boses na nagtatalo, may halong pagkasabik at pagdududa. Nagkatinginan sila ni Ruben. May nakakita. Mahina nitong sabi. Hindi na ito mananatiling sikreto. Napatingin si Mateo sa matandang punong mangga. Ang mga bagong usbong sa mga sanga ay bahagyang kumikislap sa nalalabing liwanag ng dapit hapon. Biglang bumigat ang pakiramdam ng kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Hindi lahat ay lalapit ng may malinis na hangarin. Mula sa daan papunta sa baryo, may mga aninong papalapit. Unay 2. Pagkaraan ay nadagdagan. Mga lalaking may dalang sulo, ang iba'y may hawak na itak, ang iba na may kahoy na pamalo. Habang papalapit, naririnig na ang kanilang usapan. Dito raw nakita. May nagsabing kumikislap daw ang bunga. Kung ginto yan, dapat mapunta sa barangay. Hindi, sa may-ari ng lupa. Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang damit. Wala na ang bunga. Ngunit ang puno, naroon pa rin. Lumapit si Ruben sa kanyang tabi. Hindi maganda ang tingin nila, bulong niya. Lumabas mula sa hanay ng mga tao ang isang lalaking mataba. Malinis ang damit kumpara sa iba at may matalim na tingin. Si Don Silvestre, ang pinakamayamang may-ari ng malalawak na lupain sa baryo.
Huminto ito ilang hakbang mula sa punong mangga. Tinitigan niya ang puno, pagkatapos ay si Mateo. Ikaw ang may-ari ng lupang ito? Malamig niyang tanong. Tumango si Mateo. Opo, napangisi ang mayaman. May nagsabi sa akin, sabi niya, na may namungang gintong mangga rito. Tahimik ang paligid. Tanging pagpitik ng apoy sa mga sulo ang maririnig. Naibigay na, sagot ni Mateo. Naningkit ang mga mata ni Don Silvestre. Naibigay? Opo. Kanino? Napalingon ang mga tao. Si Lira ay bahagyang nagtago sa likod ng kanyang ama. Sumagot si Ruben. Hinati po namin, kinain. Biglang nag-ingay ang mga tao. Kinain? Sayang. Ginto na, kinain pa. Tumaas ang kilay ni Don Silvestre. Hindi mo man lang naisip ibenta? Tanong niya kay Mateo. Tahimik kang magsasaka. Marami kang mabibili sa ginto. Dagdag ng mayaman. Bigas, lupa, bahay. Napatingin si Mateo sa matandang puno. Gutom sila, sagot niya. At gutom din ako. Mas lalo mong kailangan ng pera. Maring sabi ni Don Silvestre. Hindi po pera ang kailangan namin noon. Mahina ngunit matatag na sagot ni Mateo. Sandaling natahimik ang lahat. Ang mayaman ay tumingin sa mga sanga ng puno. Napansin ang mga bagong usbong. Nanlaki ang kanyang mga mata. Namumulaklak ulit. Unti-unti siyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay walang kabaitan. Kaya pala, bulong niya. Hindi pa tapos. Humakbang siya palapit sa puno. Aangat sana ang kanyang kamay upang hawakan ang isang sanga. Ngunit biglang umihip ang malakas na hangin. Napatay ang ilang sulo. Nagtilian ang ilang tao. Kasabay nito, may malalim na tunog na nagmula sa katawan ng puno. Parang babala. Napaatras si Don Silvestre. Anong kalokohan to? Galit niyang sabi. Tahimik ang punong mangga. Ngunit ang mga dahon ay marahang kumaluskos kahit wala ng hangin. Dahan-dahang nagsalita si Mateo. Hindi po yata ito para ang kinininuman. Napatingin sa kanya ang mayaman. Matigas ang titig. Lahat ng may halaga, malamig niyang sabi, ay may may-ari. Walang sumagot. Ang gabi ay tuluyang bumaba sa bukirin. At sa gitna ng dilim, ang mga bagong usbong ng punong mangga ay bahagyang kumikislap. Parang mga bituin na nakasabit sa mga sanga. Napansin niyo ng lahat. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay napalitan ng isang damdamin. Pagnanasa. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng gabi, nakatitig ang lahat sa punong mangga. Ang mga usbong na kanina'y halos hindi mapansin ay ngayon ay malinaw na kumikislap, parang maliliit na patak ng ginto na nakadikit sa mga sanga. Walang nagsasalita, ngunit ang hangin ay mabigat. Puno ng pagnanasa. Unang gumalaw si Don Silvestre. Lumapit siya sa puno, dahan-dahan, tila sinusukat ang bawat hakbang. Kung namumunga ito ng ginto, sabi niya, hindi ito dapat sayangin. Walang sumagot. Tumingin siya sa mga lalaking may dalang itak. Putulin natin ang sanga, utos niya. Siguradong may lalabas na bunga. Napakunot ang noo ni Mateo. Huwag po, mabilis niyang sabi. Kanina pa po nagbabago ang puno, parang hindi na niya natapos ang sasabihin. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Don Silvestre at inangat ang itak. Tumama ang liwanag ng sulo sa talim. Sa isang iglap,
Ibinaba niya ito sa isang mababang sanga. Ngunit bago pa tumama, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Parang may puwersang humampas mula sa loob mismo ng puno. Napaatras ang lalaki. Nabitawan niya ang itak. Tumama iyon sa lupa. Kasabay nito umugong ang paligid. Malalim, parang galit na ungol mula sa ilalim ng lupa. Nagtilian ang ilang tao. Ang mga sulo ay halos mapatay ng hangin. "Anong sumpa to?" Sigaw ng isa. Napaatras si Don Silvestre, ngunit pilit niyang itinago ang takot. "Trick lang yan," galit niyang sabi. "Puno lang yan." Muling kinuha ng isa pang tauhan ang itak. Lumapit siya. Mas mariin. Ibinaba niya ang talim. Sa mismong sandali na tumama ang itak sa balat ng puno, may matinis na tunog na umalingaw-ngaw, parang pumutok na bakal. Nabiyak ang itak. Napahagis ang kalahati nito sa damuhan. Napatili ang lalaki at napaupo sa lupa. Tahimik ang lahat. Walang gumagalaw. Ang punong mangga ay nananatiling nakatayo. Walang sugat, walang hiwa. Ang mga usbong ay mas luminaw ang kislap. Parang nagbabantay. Dahan-dahang nagsalita si Mateo. Hindi po ito para pilitin. Napatingin sa kanya si Don Silvestre. Ngayon ay may halong galit at hiya ang mukha. "Kung hindi sa amin," marin niyang sabi. "Kanino mapupunta ang yaman na yan?" Walang sumagot. Sa likod, mahigpit na hawak ni Lira ang kamay ng kanyang ama. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan. "Baka sumpain tayo. Hindi normal yan. Mas mabuting umalis na." Ngunit ang ilan ay nakatitig pa rin sa kumikislap na mga usbong. Hindi makaalis ang mga mata. Biglang may mahinang tunog. Parang patak. Lahat ay napatingin sa isang sanga. Mula sa isang usbong, may maliit na patak ng gintong liwanag na dahan-dahang nahulog. Tumama ito sa lupa. At sa sandaling iyon, may tumubong maliit na berdeng supling sa mismong lugar na tinamaan. Isang bagong halaman. Mabilis. Sa loob lamang ng ilang segundo, napaatras ang mga tao. "Buhay." Bulong ng isang matanda. Napatingin si Mateo. Ang supling ay mukhang batang puno ng mangga. Maliit, ngunit may banayad na kislap. Dahan-dahang nagsalita si Ruben. "Hindi ito ginto para ipunin," sabi niya. "Parang biyaya na lumalago." Tahimik ang lahat. Tanging ang mahinang pagaspas ng dahon ang maririnig. Si Don Silvestre ay nakatitig sa maliit na supling. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng mas malamig na anyo pagkalkula. "Kung ganito," mahina niyang sabi, "mas lalo itong mahalaga." Napatingin siya sa kanyang mga tauhan. "Babantayan natin ang lugar na ito." Humigpit ang dibdib ni Mateo. "Hindi po ito pag-aari ni Numan," sabi niya. Ngunit hindi siya pinansin ng mayaman. Sa halip, tumalikod ito at nagsalita ng malakas sa mga tao. "Simula bukas, anya, walang lalapit dito nang walang pahintulot." Unti-unting nag-alisa ng ilan. May takot sa mukha. Ang iba na may naiwan, nakatingin pa rin sa punong kumikislap sa dilim. Naiwan si Mateo sa tabi ng puno, kasama sina Ruben at Lira. Sa tahimik na gabi, napansin niya, mas lumalakas ang kislap ng mga usbong. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may malinaw na pakiramdam na bumangon. Hindi pa tapos ang pagsubok. Mas mabigat pa ang darating pagsikat ng araw. Magdamag halos hindi nakatulog si Mateo.
Mula sa kanyang kubo, tanaw niya ang matandang punong mangga sa dulong bahagi ng bukirin. Kahit madilim ang paligid, kita pa rin ang banayad na kislap ng mga usbong, parang mga bituing bumaba sa lupa. Paminsan-minsan, may naririnig siyang yabag. Mga tauhan ni Don Silvestre. Totoo ang sinabi ng mayaman. Binabantayan na nila ang lugar. Napabuntong hininga si Mateo. Hindi na ito simpleng punong mangga. Naging sentro na ito ng pagnanasa ng buong baryo. Pagsikat ng araw, maagang nagising si Mateo. Mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi na kasing tindi ang gutom tulad ng mga nakaraang araw. Paglabas niya ng kubo, sinalubong siya ng malamig na hangin. Sa bukirin, nakita niya ang 3 tauhan ni Don Silvestre na nakaupo malapit sa puno. May dalang sibat at sako. Para bang may inaasahan silang mahuhulog. Lumapit si Mateo. "Magandang umaga," bati niya. Hindi agad sumagot ang mga lalaki. Ang isa sa kanila ay tumayo at tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Utos ni Don," sabi nito. "Walang lalapit." "Lupa ko ito," mahinahong sagot ni Mateo. Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay bahagyang umurong. "Diyan ka lang," sabi niya. Lumapit si Mateo sa punong mangga. Sa ilalim nito, napansin niya ang maliit na supling na tumubo kagabi. Mas mataas na ito ngayon, halos hanggang tuhod na. At ang mga dahon nito ay sariwang berde na may bahagyang gintong guhit. Napangiti siya sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. "Buhay," bulong niya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang ubo sa likuran. Si Ruben. Kasama niya ang kanyang asawa at si Lira. Mas maayos na ang itsura ng babae. May kulay na ang pisngi. "Parang gumaan ang pakiramdam niya," sabi ni Ruben. "Simula kagabi." Tumango si Mateo. May kakaiba sa bungang iyon. Tahimik silang tumingin sa puno. Biglang may kaluskos sa likod. Tumating si Don Silvestre, sakay ng kabayo, kasama ang 2 pang tauhan. Huminto siya sa harap ng punong mangga. Tinitigan niya ang supling. "Mas mabilis pa sa inaasahan," sabi niya. Walang sumagot. Bumaba siya sa kabayo at lumapit. "Kung ang punong ito ay kayang magparami," dagdag niya, "dapat itong pamahalaan." "Pamahalaan?" ulit ni Mateo. "Oo," malamig na sagot ng mayaman. "Para hindi masayang." Tumingin siya sa mga tauhan. "Maglagay kayo ng bakod." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. "Bakit po?" "Para walang makalapit ng walang pahintulot." Humigpit ang kamao ng magsasaka. "Hindi po ito ginto na hinuhukay," sabi niya. "Biyaya ito." Napangisi si Don Silvestre. "Lahat ng biyaya," sagot niya, "ay nagiging kayamanan kapag tama ang may hawak." Tahimik ang paligid. Biglang, may marahang lagaslas na narinig mula sa mga sanga. Lahat ay napatingin sa itaas. Mula sa isa sa mga usbong, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang bagong bunga. Maliit pa lamang, ngunit malinaw ang kulay, ginto. Napasinghap ang mga tao. Mas luminaw ang kislap nito habang unti-unting nabubuo. At kasabay nito, naramdaman ni Mateo ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Katulad ng init na naramdaman niya noong una niyang hinawakan ang unang bunga. Tahimik na napaatras si Don Silvestre. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning. Sa oras na mahulog yan, mabagal niyang sabi, "Akin na."
Mabilis na sumagot si Mateo. Hindi po kayo ang pinili ng puno. Nanigas ang mukha ng mayaman. Bago pa siya makapagsalita, biglang umihip ang hangin. Mas malakas kaysa dati. Ang bagong gintong bunga ay kumislap. At mula sa likod ng punong mangga, muling narinig ang pamilyar na tinig. Ang ikalawang biyaya ay hindi kinukuha. Ito ay ibinibigay. Lahat ay napalingon. Sa pagitan ng liwanag ng umaga at anino ng puno, unti-unting lumitaw ang matandang lalaki. Unti-unting lumitaw ang matandang lalaki mula sa anino ng punong mangga. Ang kanyang puting buhok ay tila sumasayaw sa mahinang hangin at ang baston na hawak niya ay marahang tumama sa lupa sa bawat hakbang. Hindi siya nagmamadali, ngunit sa presensya pa lamang niya ay napatahimik ang lahat. Ang mga tauhan ni Don Silvestre ay kusang umurong. Si Don Silvestre mismo ay napahigpit ang hawak sa kanyang guwantes. Matagal ka nang nakikialam, malamig niyang sabi. Sino ka ba talaga? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya sa punong mangga, sa bagong gintong bungang unti-unting lumalaki sa sanga. Pagkatapos ay napatingin siya kay Mateo. Naipasa mo ang unang biyaya, marahan niyang sabi. Natahimik si Mateo. Ngayon, dagdag ng matanda, susubukin ang puso ng lahat. Napangisi si Don Silvestre. Kung tungkol ito sa bunga, sabi niya, ako ang may kakayahang mag-ingat niyan. May tao ako, may lupa, may kayamanan. Dahan-dahang napalingon sa kanya ang matanda. May kakayahan ka, sagot niya. Pero wala kang pahintulot. Kumunot ang noo ng mayaman. Pahintulot kanino? Sa puno? Sa biyaya. Tugon ng matanda. Tahimik ang paligid. Ang bagong gintong bunga ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Mas maliwanag kaysa sa nauna. Biglang nagsalita si Ruben. Kung ibibigay ulit yan, sabi niya, dapat sa pinaka nangangailangan. Napatingin ang mga tao sa kanya. Ang ilan ay napayuko. Ang iba ay nagbubulungan. Si Don Silvestre ay napatawa, mababa at walang saya. Kung lagi nating ibibigay, sabi niya, mauubos. Sumagot ang matanda ng walang pag-aalinlangan. Ang biyayang pinaghahatian ay hindi nauubos. Kasabay ng mga salitang iyon, marahang kumaluskos ang mga dahon. Ang maliit na supling sa lupa ay bahagyang lumaki, halos umabot na sa baywang. Napaatras ang ilang tao sa gulat. Napatingin si Mateo sa bagong bunga. Ramdam niya muli ang init sa kanyang dibdib. Hindi gutom, kundi kakaibang lakas. Parang may tumatawag. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno. Walang pumigil sa kanya. Kahit ang mga tauhan ni Don Silvestre ay hindi gumalaw. Huminto siya sa ilalim ng sanga. Ang gintong bunga ay bahagyang umindayog, parang hinihintay. Napalunok si Mateo. Bakit ako ulit? Bulong niya. Sumagot ang matanda mula sa likuran. Dahil ikaw ang unang tumangging mag-angkin. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang bunga. Sa sandaling nahawakan niya ito, kumalat ang banayad na liwanag sa paligid. Hindi nakasisilaw, kundi parang init ng araw sa umaga. Narinig ng lahat ang mahinang ugong mula sa lupa. Parang tibok, parang paghinga. Napatingin si Don Silvestre.
Ngayon ay may halong kaba ang kanyang mukha. Kung ibibigay mo na naman, mariin niyang sabi, wala kang matitira. Tahimik si Mateo. Naalala niya ang mga gabing walang laman ang tiyan, ang malamig na kubo, ang lungkot ng pagkawala ng pamilya. Pagkatapos, naalala niya ang ngiti ni Lira matapos makakain. Ang kulay na bumalik sa pisngi ng ina nito. Ang lakas na muling dumaloy sa kanyang sariling katawan. Dahan-dahan siyang lumingon sa mga tao sa paligid. Marami sa kanila ay payat. Marami ang may pagod sa mata. Hindi lang siya ang nagugutom. Huminga ng malalim si Mateo. Pagkatapos ay nagsalita. Mahina, ngunit malinaw. Ang gutom, sabi niya, hindi nawawala kapag iisa lang ang nabusog. Tahimik ang buong bukirin. Maging ang hangin ay tila huminto. Tumingin siya sa matanda. Kung ito ay biyaya, dagdag niya, dapat maramdaman ng lahat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Hindi upang itago ang bunga, kundi upang iharap ito sa mga tao. Sa sandaling iyon, mas luminaw ang kislap ng gintong mangga. At kasabay nito, ang maliit na supling sa lupa ay biglang naglabas ng maraming bagong dahon. Mabilis, parang paghinga ng lupa mismo. Isang mainit na hangin ang dumaan sa bukirin. Hindi ito nakakatakot. Parang yakap, parang pangako. At sa gitna ng liwanag na iyon, narinig nila ang tinig ng matanda. Ang ikalawang biyaya ay tinanggap. Tahimik ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng lupa, may isa pang mas malalim na ugong ang gumalaw. Palatandaan na ang huling pagsubok ay papalapit. Wakas.